Ayon sa Department of Migrant Workers, tinatayang nasa 1.2 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang hangarin at suliraning kinakaharap. Atin itong kilatisin sa lente ng tulang manggagawa ni Jose Corazon de Jesus. Bawat palo ng martilyo sa bakal mong pinapandae, alipatong nagtilamsik, alitaptap sa kadimnan. Mga apoy ng pawis mong sa bakal ay kumikinang, tandang ikaw ang may gawa nitong buong sa tinakpan. Di matatawaran ang determinasyon at kadakilaan ng mga manggagawang Pilipino sa kanilang pagmamalasakit sa trabaho. Kamakailan lang, nangangailangan ang bansang Saudi Arabia ng mga manggagawa sa construction. Hindi maiiwasan ang pangambang lumitaw ukol sa kalagayan ng mga manggagawa sa ibang bansa. Nang tipakin mo ang bato ay natayo ang katedral. Nang pukpukin mo ang tanso ay umugong ang patingaw. Nang lutuin mo ang pilak, ang salapi ay lumitaw. Si puhunan ay gawa mo, kaya ngayon nagyayabang. Hindi na nakagulat sa ating ang pagyabong ng buhay ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. Isa na rito ang pag-usbong ng isang manggagawa sa Hong Kong katulad ni Rebecca Bustamante. Mula sa pagiging domestic helper, nagsumikap, nag-aaral at naging negosyante sa Canada. Nakatulong ang kanyang pag-usbong sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, malaking bagay rin ang mga salaping pinapadala ng OFW sa ating bansa. Bagamat sila ay nasa malayong ibayo, nararamdaman ang kanilang taguyod sa mga sentimong inilaan para sa gusaling itinayo, serbisyong ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga taong nangangailangan at sa bawat mag-aaral na libreng makapag-aral sa mga paaralan. Kung may ilaw na kumisap ay ilaw ng iyong tadyang. Kung may gusaling na angat, tandang ikaw ang pumasan. Mula sa duyan ng bata ay kamao mo ang gumalaw, hanggang hukay ay gawa mo ang krus na nakalagay. Lahat ng mga bagay na ating namamasdan sa ating kapaligiran ay sumisimbolo sa pawis at dugo ng ating mga manggagawa. Utang ng sambayan ng mundo sa ating lakas paggawa ng lahat ng mga bagay na ating natatamasa. Kung kaya't ang husay at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino ay inaasam-asam ng mga dayuhan saan man sa mundo. Kaya ikaw ay marapat na kilain at itanghal, pagkat ikaw ang yumari nitong buong kabiasnan. Bawat patak ng pawis mo yumayari ka ng dangal. Dinadala mo ang lahi sa luklukan ng tagumpay. Sa kabilang dako, isang OFW sa Taiwan ang hinirang bilang modelo ng magandang pagtatrabaho at binigyang pagkilala ang kanyang dedikasyon at dangal. Hindi matutumbasan ng mga magkilala at parangal ang malaking sanghayang na ipagkakaloob sa ating lahi ng bawat isang manggagawang Pilipino, nag-aalay ng kanilang pagsusumikap at pagpupunyagi. Mabuhay ka ng buhay na wakas, walang hanggan, at hihinto ang pag-ikot nitong mundong pag namatay. Pangarap ng mga manggagawa na magkaroon ng magandang buhay at maging ligtas sa lahat ng pagkakataon. Subalit pinangangambahan ang mga Pilipinong marino sa Europa ay mawalan ng trabaho. Makikita natin ang mga pagsubok na kinakaharap nila dahil sa mga pamantayan ng Maritime Safety Agency. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang kaligtasan at pamantayan sa trabaho upang mapanatili ang kanilang hanap buhay at pangarap sa mas magandang kinabukasan. May sari-sariling daloy ang kwento ng ating mga manggagawang OFW. Mayroon mang nadadapa, marami pa rin ang bumabangon sa pag-aasam na umunlad. Buksan ang ating isipan at makiisa kay Batutet sa pagtanaw sa kanila ng may dangal at kapurihan.